Inaasahan na ng Department of Information and Communications Technology at ScamWatch Pilipinas na bubuhos ang mga report ng pag-scam ngayong panahon ng halalan. Pinag-iingat naman ng ScamWatch ang publiko sa mga zombie account na mas nakakatakot kaysa sa mga trolls. Si Margaret Gonzalez para sa balita. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na sa kabila ng poguban ay talamak at patuloy pa ring tumataas ang cybercrime sa Pilipinas. Sa ngayon, kahit pa may batas para sa SIM card registration, ang mga scammer pwede makapanloko kahit hindi gumagamit ng SIM card. Ang gamit nila ngayon ay ang International Mobile Subscriber Identity o IMSI capture na ginagamit sa pag-intercept ng cell sites para makapag-send ng mga mensahe na nagmumukhang galing sa isang lehitimong kumpanya, network o institusyon. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, mas malala pa raw ang problema sa cybercrime kaysa sa illegal na droga, lalo pat ang mga scammer nag-cooperate daw sa ibang bansa. Mas addicting, mas madaling magnakaw, mas mahirap pulihin dahil cross-border. Pwede yung magnanakaw nasa ibang bansa at tinanakaw yung pera nyo. Paano habulin ng pulis yan? Nasa ibang bansa yan. So personal hygiene. So it's increasing. At so it needs a not just a whole of country approach, but a whole of nation, whole of international approach. Ngayong panahon ng eleksyon, inaasahan na ng DICT ang pagbaha ng mga scamming activity. Handa na ang aming mga ahensya, handa na aming mga tao for that influx. Once sabihin ng COMELEC, ready, set, go, pang! Rambolan na yan. Payo nito sa publiko para makaiwas anumang estilo ng panloloko, maging mas mapanuri sa lahat ng mga natatanggap na mensahe o text messages. I cannot overemphasize the need for all of us to be more discerning. With respect to the scams, do not always believe in any enticement or offer of a carrot to you. If there's anything that they are giving to you for free or redemption of points or whatever, do not click on any of those links. When you receive text messages alleging that they are from government officials or from government agencies, if they contain a link, do not click on that also. And be more suspicious of activities. Dati po, we probably approach these things with a certain level of trust. Today, the default is zero trust. Ang ScamWatch Pilipinas nagbabantay naman sa mga zombie account na maaaring gamitin ng mga scammer ngayon para makapanloko sa panahon ng eleksyon. Mas nakakatakot daw ito kaysa sa mga trolls na naglipanan noong mga nakaraang halalan. At yung dapat titingnan natin dyan ngayon, base sa monitoring namin, noong unang panahon, meron kang mga trolls. So yung mga trolls na yan, usually mga followers niyan, zero, di ba, kagagawa lang. Yun yung pinatay na ni Facebook yun ng mga nakaraang eleksyon eh. May mga sumusulpot pa rin. Pero hindi yun yung nakakatakot. Ang nakakatakot, related siya sa ScamWatch Pilipinas. Okay? So yung inaasahan naming mangyayari ngayon, pagdating bago mag-eleksyon, ngayon pa lang, ang dami kasing nahahack na Facebook account. So yung mga nahahack na Facebook account na yan, okay, ang tawag namin dyan, zombie account. Hindi na yan nare-recover. Ang nangangamba kami kasi kapag tiningnan mo, buhay pa rin yan. Kahit na i-report mo kay Facebook, hindi niya pinapatay. Kasi napalitan na eh. So yung mga zombie account na yan, baka yan yung gamitin ng mga sa eleksyon na mag-fraud. At pag tiningnan mo, ang daming followers. Ani ang scammer, magpapadala ng link at kapag ito'y iyong na-click, todas na ang iyong personal account at magiging panibagong zombie account ito para magamit sa panloloko. Yung nakakatakot kasi dyan, hindi naman yung mismong mga agents ng mga politicians na nagbabayad. Ang concern ng ScamWatch Pilipinas, maglilipa na yung mga fake accounts na may link at sinasabi, kung gusto nyong makatanggap ng ganitong halaga, boto nyo si ganito. Pero wala naman.
makukuha lang yung information nila, mahahack yung Facebook nila, magiging zombie account sila. At gagamitin yun sa scam. So ginagamit yung butas nung election process natin, yung kapangitan ng election process natin, ng vote buying, para makapang-scam. Kasi aakitin mo o bibigyan kita ng 1,000, 2,000. Click mo yung link. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.